What's up mga kasuper? Welcome po muli sa ating channel. Panibagong adventure naman po tayo. Ngayon po mga kasuper ay nakakulong tayo ng isdang samaral or rabbit fish. So nag-decide kami na papanain lang natin kasi hindi naman gaano kalawak yung pagkakulong namin sa isdang samaral. So ito yung unang sisid natin. Naghahanap lang tayo ng tsimpo kasi yung iba nakapasok sa bato, tapos yung iba naman ay paggalagala lang dito sa loob, paikot-ikot lang sila. So marami din kami namamana, Kuya Adrian, si Sbiloid, si Ronron at saka si Jeloid at saka si Bayamar. Ayan, kung makikita natin mga kasupir ay marami ang paggalagala at paikot-ikot lang. At ito yung unang tira natin, ngunit sablay, sayang. Nalibago tayo mga kasupir sa spear gun na ginagamit natin kasi first time ko po itong gumamit ng ganitong klaseng pana. At ito yung second dive natin. Pababa pa lang ako mga kasupir ay may napansin akong pumasok sa loob ng bato. Maliit lang ito na bato kaya at saka hindi masyadong malalim yung butas, napakadali siyang makita, kaya pinana ko na mga kasupir. Kahit na mayroon pang paglalagala dyan sa harapan ko, ito yung inuna ko. Ayun, sapul, hindi nakagalaw mga kasupir. Ayan o, good size na rin ito mga kasupir. Tumimbang din ito ng 1 kilo at kalahati. Grabe mga kasupir, sobrang linaw talaga ng tubig. Akala natin mababaw lang pero may kalaliman din ito mga kasupir. Itong area na sinisiran ko mga kasupir ay nasa 13 hanggang 15 na di pa. So nahihirapan tayo magsisid dahil hindi tayo gaya dati na may pagmamalaki din sa pagsisid, pero ngayon medyo mahina na, hanggang 12 lang or 10 yung capacity natin. Buti na lang yung pana natin mahaba, kaya madali siyang targetin. Kahit medyo may distansya ay kaya nating ulihin dahil mahaba yung pana natin. Jay, salwaron Jay, gagis ba? At nang ma-secure na natin yung isda na samaral, ito sumisid na naman ako sa medyo mababaw na area lang mga kasupir. Nasa 10 or 12 lang kasi yung gilid niyan mga 15 or 16, kaya dito na lang tayo sa medyo mababaw dahil dito makatagal tayo ng konti. Ayan, at mayroong tinira si Sbiloid, tinamaan niya. Hindi ako magkamali, si SB or si Ronron. Tapos ako naghihintay naman na mayroong dumaan kasi yung isda paikot-ikot lang, gawa ng may lambat po ito, kaya kahit na maghintay ka lang, talagang may dadaan o mayroong papasok sa bato. At mayroon akong napansin na nakapasok sa bato, nakita ko yung buntot niya. Ayan, tinira ko na at nakuha ko rin. Ayan, dahil medyo kapos tayo sa hangin, dali-dali tayo na paitaas para makapagpahinga kasi hindi tayo masyadong malakas sumisid mga kasupir. At ayan o, maliit lang siya, siguro mga 7 grams lang ito, pero okay na rin, malaking bagay pang dagdag sa ibibinta natin. At sa pagkakataong ito mga kasupir ay nasira yung pana natin. So yung pana na ito ay bali 2 lang ang nahuli niya. Mas maganda sana ito dahil mahaba
kahit distansya ay makapag target tayo. Pero nasira yung trigger nya, hindi kumana mga kasupir, kaya pinalitan natin ito ng maiksi lang yung ginagamit ko sa gabi. At ito nakapana nga, kung hindi ko po na-open yung camera natin, kaya bago natin na-open ay paitaas na tayo. At unang isda ko dito sa maiksi ko na pana. Malaki na rin ito mga kasupir, nasa 1 kilo din ito. Ito yung unang isda natin sa pana na maiksi, yung pang night spur fishing natin. Kasi yung iba kasi na isda ay pumapasok sa bato, so kailangan din natin na maiksi yung pana. Pero mas maigi sana kung hindi nasira yung mahaba. At ito, sumisid tayong muli. At yung gagawin natin dito mga kasupir ay hahabulin lang natin kung kaya, at kung mayroong dumaan at kung may pumasok sa bato ay mayroon din naman tayong flashlight. So hanap-hanap lang, pag mayroong makita papanain natin. At ito, mayroon tayong nakita, ayun, nadali din. Ayan, ang sakto. Kahit papano makaisda tayo, dahil ay sayang nakawala pa. Kala ko mahuhuli na natin yung kwan pala nyo, yung sima or flapper, hindi bumuka. At ayan, sisid tayong muli, malay natin makabawi tayo. Hahanap tayo sa mga bato, kaya may dumaan, di targetin natin. At ito, mayroon tayong nakita nasa loob ng bato, ngunit mabilis siya. Ayun, sapul din. Buti na lang tinamaan pa, medyo kapos pa naman tayo sa hangin. Kaya pag nakapana ako mga kasupir ay dali-dali tayong paitaas, kasi pag mayroon tayong naramdaman na kuwan sa ating katawan parang nervyos na tayo. Ayan, sa buntot lang, maliit lang yan, mga nasa 6 grams lang yan mga kasupir, pero dagdag rin natin yan sa ating ibibinta mamaya. Itong spot na ito mga kasupir ay nasa Kaluya Antique ito, sa may harap ng Sibato, sa kabilang kuan sa may Tunggo or sa may pier. O yan o, nangagat pa. Ito yung tinatawag nila na udol, daming mga seaweeds. At ito, sumisid tayong muli, maghahunting na naman tayo. Dito lang tayo sa mga bato. Ayan o, maraming nagsitakbuhan, kasi yung kabilaan yan mayroong namamana sila Kuya Adrian at saka sila Ronron, dami kami. Ayan, mayroon tayong nakita sa bato at pinana natin. Ayos, buti na lang mga kasupir ay mayroong lambat na palibutan, kaya pumapasok yung samaral sa bato at nakakapana tayo, kasi maiksi lang yung pana natin. Medyo malaki na rin ito mga kasupir, nasa 8 grams din ito. Dagdag natin to sa ibibinta natin. Swerte lang mayroong lambat, kung wala hindi tayo siguro makapana, kasi yung mahuhuli natin dito
ay yung nasa bato lang or yung tumatakbo din, ngunit kung mabagal siya ay maabutan din natin kahit maiksi yung pana natin. At ito, sumisid na naman tayo matapos na ma-secure natin yung nahuli natin. Pababa pa lang ako mga kasupir ay may nakita na ako na pumasok sa may bato, ngunit lumabas, lumipat pala dun sa kabila. Ayun, sapol din mga kasupir. Tapos mayroon pang tumakbo na isa. Kala ko nga ma-double kill natin, hindi pala, nakawala pa yung isa. At medyo mababa yung tama natin, oh. Nasa bandang tiyan pa mga kasupir, kasi nga kapos tayo, kaya dinali-dali na lang pana at umangat para masigurado natin yung sarili natin at baka maslide tayo. Ayan, at medyo malaki din ito mga kasupir, nasa 1 kilo ito. Pangdagdag na rin natin ito sa ibibinta natin, dahil pauwi na tayo bukas. Dadali natin ito sa Boracay para may pangbinta tayo at makabawi sa gastos natin, kasi pumalpak yung pagkulong namin ng tingalon o red bass. Inabutan kami ng malakas na agos, kaya hindi namin nahuli. Buti na lang ay nakakulong tayo ng samaral, kahit kaunti lang ay may pangbawi tayo. At ito, sumisid tayo muli after na ma-secure natin yung isda na pinana natin. Naghahanap tayo na baka mayroon tayong mapana. At ito, mayroong isa nagpahabol. Ayan, hindi natin napana, gawa ng mabilis. Tapos mayroong papalapit dito at inunahan ko na kung saan sila dadaan. At ito, ayun, sapul, paikot-ikot lang, tinamaan din. Ganun lang po yung ginagawa ko mga kasupir. Kung saan sila pupunta ay inuunahan ko na, para pag malapit na sila ay doon ko na sila titirahin. Kasi pag sila yung makauna, hindi na natin maabutan. Kaya kailangan, kung alam mo kung saan sila pupunta, uunahan mo kagad, para pagdating mo doon sa lugar na dinadaan nila, malapit ka na, kaya pwede mo na siyang titirahin. Ay kung walang lambat yon, ay lalayo din lalo sa yun, kasi yung sa tabi nila lambat na, kaya napilitan silang dumaan malapit sa akin. Medyo malaki na rin ito mga kasupir, mahigit na ito 1 kilo. Parang imposible nga na makakakuha ako nito, gawa ng mabilis at mailap tong isda na ito. Pero dahil may lambat, wala silang magagawa. At ito, sumisid tayong muli mga kasupir. Hanap ulit tayo. Dito lang tayo sa part na ito, kasi medyo mababaw dito. Baka alanganin tayo, mahirap na. At ito, mayroon tayong hinahabol, ngunit napakabilis pumasok dyan sa may corals na yan, oh. Lumabas yung iba at mayroong natira. Titirahin ko na sana, ngunit lumabas din, kaya pinahabulan ko na. Ayun, naabot din.
naggiwang-giwang mga kasupir. Kaya paitaas na naman tayo. Medyo malaki din ito mga kasupir. Nasa 1.2 kilograms po ito. Kaya medyo nakakaipon rin tayo ng pangbinta natin. Dagdag sa kilo mga kasupir. Ayan naggiwang-giwang. Malapad na rin. Grabe. Kung iisipin ko lang mga kasupir, imposible na makakapana ako nito. Kasi nga maiksi yung pana natin. Kaya malaking bagay pag nakulong ng lambat. Kasi gaano man sila kabilis, makakadiskarte tayo kung paano natin sila mahuhuli. Nakakatakot lang, baka matusok yung daliri natin. Kasi kapag masintro ka nito sa ugat, baka magkaroon ka ng kamay na gaya sa kay hook kalaki. Kaya mag-iingat po tayo dito sa isda na ito. Iwasan natin matusok. Ayan malapad, malaki. Sarap pa naman ito sa bawan mga kasupir. Tapos inihaw, sarap din. Isa din ito sa paborito ng mga taga Boracay dito. Ayan yung huli ni SB Lloyd. Ayan, yung sa akin nasa 9 piraso lang. Pero itong kay SB marami ito. Grabe. Huli pa siyang dumating, siya pang maraming huli. Kasi kaya niyang tumagal ng ilang segundo sa ilalim mga kasupir. At saka nakita ko kanina, nakadalawang kasapa siya. Hindi na niya tinamaan yung isda, kinasapa ulit. Pagkatapos pinana. Hindi lang kasi natin na videohan baka ayaw nyong maniwala, pero nakikita ko kanina sabi ko nga babantayan ko at baka mahirap na, pero hindi pala, simple lang. Ayan hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking mga silent viewers at sa aking mga subscribers. Maraming salamat po, and God bless you all. Bye bye and thank you very much. I love you all.